Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. So ito, i-reaction natin ang pinaka-pogi, ang pinaka-gwapo na ghost hunter sa Pilipinas. Yan ay si Manila Horror. Binola pa ang puta. Antipolos Abandoned Resort that was famous before. Ito, napanood ko na to, na-reaction video ko na to sa isang GH din, si Pedro. Tapos sobrang nakakatakot, sobrang trending. Ngayon, gusto kong balikan. Tapos, si Manila Horror yung tinatin ko ano nangyari sa bagong, kung meron pagkakaiba. Tapos baka kasi pumunta ako dyan para medyo kabisado ko na yung lugar. Natira dito. Tirahin natin to bago pa tirahin na iba. Pagpasok namin sa entrance pa lang, tahimik ang paligid at parang may mga nakamasid. Nag-iingat kami kasi baka may mga matapakan kaming palaka o kaya may dumaan na ahas kasi masukal siya. Hindi pala masukal, parang kalilinis lang. Ito, may nakita ako dito pagpasok mo. May baby spark. Ayan Tapos eto na ngayon yung itsura niya. Ano yung itsura na ito? Naka-action 6 to. Lino pala ng action 6. Sa dati, Nakakalula pagpasok. Napapalibutan ng resort na matataas na puno. Halos hindi mo na makita ang kalangitan at Yun, nagbo-voice over. Ang galing. ramdam mong iba ang lamig ng hangin. Sa kaliwang bahagi, may isang malawak na event area na parang dati ginagamit sa gathering para sa malalaking okasyon. May mga konting gamit pa naman. Sa dulo, may CR ng lalaki, babae. So unahin ko dito sa CR ng lalaki, guys. Siyempre resort to pumalamang. Asahan nyo maraming CR tayong papasukin. Pasok mo, ito yung bubungad sa'yo. Ay, ito yung ito na-creepy nito mga tol. Salamin na naman, tapos sink. Bitak-bitak na rin. Sira-sira na rin yung taas nila. Naku, delikado na pumunta dyan. Shower area to. Okay, wala nang laman. Wala na yung mga tuluan na shower. Wala na rin mga ng gripo. Pinagtatanggal nila, baka kinalakal na. Tingnan natin to. Ito shower room din to. Bakit? Creepy. Manlalaki. Ito CR talaga. Sa kabila shower room. Kasi may urinal. Ito malamang ito yung dito nakalagay inidoro dati. Tapos may mga na rin siya. May mga kasanga. So unti-unti na talagang kinakain tong resort na to. Pinapasok na ng mga sanga yung mga siya. Natakot ba siya? Parang natakot siya, no? Kasi nauutal siya. So ito yung CR ng babae. Okay. Ibang iba siya. Open space lang siya. Pagpasok mo lababo agad. Tapos may nakita ako dito bukas sa pinto. Pero, gagi guys. Gecko. Magkano kaya yan? Uy, toko Uli natin. Tulog siya Mapikit Kaya mo na. Ayan yun. Alam niyo si Manila Horror, masyado tong sa vlogging. Talagang masyado siyang gustong-gusto niya yung vlogging kasi yung mga gamit niya talaga nag-i-invest talaga siya sa flashlight, sa camera, talagang ginagandahan niya yung video niya talaga. Ayan yung likod niya. Siya kinakain na rin ng may nakita akong gecko. Dito siya. Nakain na ng anay. Tapos may nakita ako dito parang parang office nila, parang gano'n na. Tara. Sa kanang bahagi ng resort, may isang lugar na pumunaw ng pansin ko. Yan creepy. Pasukin natin. Halatang kawawalis lang. Pero nakakatakot pa rin, baka maahas kami. Halatang maganda talaga siya dati, pang social na resort. Kasi may mga fountain. Tapos may mga pa parang, narinig ako doon. Nakita ba kayo guys?
Kumalampag yung isang bubong ng cottage na. Baka may nalaglag. Alam niyo, matapang si Maris eh. Puta, nasa likod lang si Maris oh. Yung kasama niya si Maris. Eh, yung matapang kasi nasa likod lang siya lagi. Lagi lang siya nakatingin sa camera. Wala siyang flashlight. Oo, baka may nalaglag lang na na sanga. May, Tama si Marie. may flashlight siya, pero yung nakakabit sa sa camera. Hagi ang creepy guys, tingnan nyo. Hindi kita. Pero ayan. Ayan yung pinaka main door. Nilagyan na nila ng sanga. Siguro feeling ko humahampas to. Grabe naman yung sanga. Napakaliit naman. Di mo na nilakihan ng konti. Sa natin. Oh my God, ito na. Yay! Parang ito ay dating main office o lobby ng resort. Oh! May mga lumang upuan, lamesa, at mga iba Ang ganda ng ng flashlight. pang gamit na naiwan sa loob. So pagpasok mo, nandito pa yung mga lumang lamesa. Ang ganda pa ng mga lamesa. Parang ginagamit pa ito ng caretaker para sa maliliit na okasyon dahil may mga naiiwang pambote ng alak sa mga sulok at basura ng mga pinagkainan. Yung mga tiles guys, na siya? Nag-aangatan na. Grabe talagang sobrang binubusisi niya talaga bawat sulok. Siguro dahil yung mga sanga Kasi sa akin yan, dadaanan ko na lang yan para matapos na ako. Oo. yung mga sanga gumagapang na dito sa loob. So yung mga tiles, yung pati doon nakaangat na. Ha? Uy, bigla may sumunod na sumunod na aso. Uy, may nakikita So yung baka aso. kung may maririnig kayo na kaluskos, May yung aso. May nakikita Check yung natin aso. kung may gamit pa. Tingnan natin. Wala na. Ayan, merong rin. Ganda na ito. Tapos doon yung CR nila. So nakita ko may isang kwarto dito. Pasukin natin. Parang office, HR office to. Admin office pala, HR. May nakita ko CR. Pasukin din natin. Uy, gulat ako. Oh, laki ng salamin, no? Salamin. Guys, may kumakalansi kasi may nakasunod sa amin na aso. Ayan sila. Ayan o. Ganda ng CR nila. Mamaya tayo nyo, kasi meron ditong isang malaking building na sobrang nakakatakot. Glass pa. Modern. So, feeling ko na-abandon to. Wala pang 20 years, no? Dilim. Natigilan ako. Parang may naglakad sa harapan ko. Ang dilim. Parang may nakita ako dito malaking tao pero wala naman akong third eye. So, sana guni-guni ko lang. Next kwarta pasukin natin. Nakalak na yung kwarto pero sana nakikita nyo. Puro upuan siya sa table. So, proceed na tayo sa kitchen. Delikado to. Tingin ako ng tingin sa likod kasi guys, tingin mo. Creepy ng likod, no? Si Maris walang tinag eh. Ang tapang ni Maris. Lawak. Hindi ko kaya yan. Yung magiging kukuhanin ko yung, for example, si Boss B, kukunan ko siya. Tapos yung likod ko, hindi ko lagi nalilingon. Hindi ko kaya yan. Tapang talaga ni Maris. Tingnan natin. Kitchen area. Ganda pa oh. Ganda ng kitchen area nila. Tingnan natin. Ano rin laman. Grabe si Manila Horror. Tanga na lahat talaga binubuksan. Dapat ganyan. Ba't ba di ko kaya yan? Duwag kasi ako eh. Gusto ko pagpasok ko, lalabas agad ako eh. Kaya talaga talaga tinuturo niya tayo sa mga nakikita niya talaga. So, umanap ng yung mga paperworks para malaman ko kung anong year na abandoned to. May nakita ko sticker doon 2024 pero feeling ko sa mga nag-check dito yun nilagay nila. So, kung gusto malaman, ikutin pa natin to hanggang doon kasi malawak to.
So malaman kung gaano kalaki or kung gaano katagal na na-abandon to. Paglabas mo ng ng office nila dito sa area na to, ito pa, tingnan mo. Tingnan Malaki guys. nito, malaki tong resort na to eh. Oh my Ang God. lalaking puno, di ba? Yan no. Pagkatapos dito sa main office, dumiretso kami para tignan pa ang iba pang bahagi ng resort. Tinignan namin ang pool area at mga cottages sa labas. Ito yung mga lumang cottage nila. So parang sa mga sa mga ibang resort, gaya na ibang resort, pare-pares lang yung tema. Habang naglalakad kami, ramdam namin na may mga parang matang nakatingin sa amin kahit wala namang kaming nakikita. Creepy. Isipin nyo kung nabubuhay pa tong resort na to, no? Ang mahal dito kasi ang ganda eh. Wala kang maririnig kahit anong tunog o galaw, pero may mga kakaibang pakiramdam na hindi kami nag-iisa. Parang kahit matagal nang abandonado ang lugar na to, may mga bagay pa rin nagmamasid. Ito na yung pool. Pucha, creepy. Ito guys, tignan nyo. Sobrang dilim. So, ito Ayun yung yung nakita pool. kong kwarto. Tara, pasukin natin yung unang kwarto. Medyo masukal na siya. Pero, na-maintain pa naman. Ay, hindi masukal. Madamo siya. Pero, halatang na-maintain pa siya ng caretaker. Meron dito, alam ko yung maraming sapatos eh. Ay, lumang pa. Dito pa yung lumang kama, guys. Creepy yan pag may mga lumang kama. Ganda ng kama. Tapos, wasak na rin yung kisame nila. Bintana, tingnan natin. Dilim sa labas. Yun guys. Tabi-tabi yung mga kwarto niya. Narika. Mga nalalaglag na sanga. So, ingat kami. Ito yung unang pool. Ang ganda na style niya guys, oh. Padulas siya. Parang may shore siya na maliit. Yan. Tapos nandun yung parang fountain na bato. Ay, yung parang waterfall sa bato nandito guys. Dilim, no? Dumiretso pa kami para bumaba at puntahan ang pangalawang pool, kung saan may nalunod daw at namatay ayon sa caretaker. May cottage ulit siya dito pagdating mo sa baba. Tapos, may poste doon sa taas. Ay no, parang tayuan ng ilaw ba yan? O sa lifeguard? Taas niya, pag sa Parang lifeguard sa yan. lifeguard eh. Tapos may malaking puno. Sobrang laking puno na ito. Nakakalula. Ay, may dyan, may kapre dyan, nako. Oy, ito parang siya. Ayun, nakita ko na yung slide. Ayun. Nasa dulo. Tapos, dito daw may nalunod na na bata, no? Ay, creepy yan. Sabi ng caretaker. Pero isa lang naman yung parang record ng nalunod dito. Wala masyadong detalye ang kwento, wala ring paliwanag. Pero ramdam mong may kakaiba habang nakatayo kami sa gilid ng pool. Ay, ito, maangas. Alam niyo yun, hindi ko kayang gawin yung timing ng voice kung kailan mag-voice over. Kaya sa intro na lang ako nag-voice over. Alam mo yung sa mga movie nung 90s, di ba? Ayan. Habang tinitignan namin ang paligid ng pool, napansin namin ang isang lumang lifeguard tower na kinakain na ng kalawang. Tapos may mga cottage na rin dun. Ito yung slide area. Wala na, dumi na ng pool, oh. Kanina parang habang naglalakad ka baba, parang iba dito. Parang may malalaking taong nakatira, itim na taong nakatira nakasunod sa amin. Hindi ko alam napapraning lang ako kasi syempre dalawa lang kami ni Maris pero parang ganun yung pakiramdam ko. No? Praning lang ata ako o kinakabahan lang talaga. Tinalakaran namin puro dahon na. Ang hinahanap namin yung rest house ng may-ari. Malaki daw yun. Ang laki talaga nito. Ito merong Hindi ko kaya mag-solo dito. Ang laki. Yan siya. Titignan ko guys kasi nakita ko sarado siya. Pero tignan natin kung baka sa likod. Naku, puta. Bukas. Pero hindi na ako sasampa
Yan, kita mo pa yung mga gamit na naiwan. Wala talaga, Tapos abandon CR talaga. doon. Tapos mga sopa. Magaganda. Medyo unique yung style ng cottage nila. Sa pag dito ka naka-check-in, harap mo pool lang, di ba? Iba to dun sa iba, medyo old school type siya, para mga 90s vibe, no? Or early 2000 yung vibe ng resort na to. Meron pang waiting area, waiting shed. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad para hanapin ang dulo ng resort. Napadaan kami sa isang masukal na parte. Yung mga drum and lyre na. Rinig pa kasi, pero malayo na to guys ha. Malayo na yung malayo na. Baka ganun. Kasi may school sa labas nito. Baka may mga estudyante nagpa-practice. Pero malayo eh. Malayo pa yung kalsada dito guys. Parang ang layo na nalakad nila, no? Pagpasok mo ito guys pa. Masukal pa rin siya. Pero nakita ko na yung Oy, sukal nga nito. Nakita ko na nandito. Tabi-tabi po. Banda nandito siya. Matataas na ang damo at kinailangan na naming bilisan ang paglalakad. Ito lang yung Ghost Hunter na nakakita. Ghost Hunter? Ano ba? Ghost Hunter ba? Explorer na nakachinelas at saka nakashort. Lupit eh. At doon, nakita na namin ang rest house ng may-ari. Yun o. Guys, nakita ko na yung bahay. Ang laki. Asan? Yung Patin? rest house ng may-ari. Pasukin na yan. Tara, pasukin natin. Tapang. Nakabahan ako. Hindi ko kaya pasukin mag-isa to. Tingnan nyo naman ang daan, no? Para siyang nasa gitna ng mga woods. Alam mo yun sa mga movie, guys. Parang ganun yung vibe, eh, no? Pero eto, modern kasi syempre, yan siya, guys. Oh my Ang God. laki. Sana bukas yung pinto. So, eto yung pinto. Kagi. Oh, creepy. Okay, check natin. Sana bukas pa to. Tadya ka mo para bukas. Sarado ang unahang pinto. Ay. Sinubukan namin buksan pero sira na pala ang doorknob. Ang ina, Sarado siya. may humawak sa kamay mo, no? Mula sa loob. Sira na rin. Tinry ko ikutin to. Wala, sarado eh. So, ano gagawin natin? Tadya ka mo. Tadya ka mo. Yeah. Tadya ka mo. Pero, Oo, parang alam ko na to. Nakita ko na to. okay, Bintana. matibay na may mga kapitan. Tapang ito, di ko Dito. kaya yan. Creepy. Yeah. Fuck. Yun, nakapasok ako. Kunin ko na. Si Marisa may aakyat. Grabe tong dalawan to. Grabe. Oh, nice. Okay, so ito yung pinasok namin ni Maris. Yan yung bintana. Ang dilim mo. Grabe si Maris, ang tapang. Ito na yung rest house, guys. So, syempre, kwarto tong pinasok namin. Kaya unang bumungad sa amin, CR. So, wala naman special din. Maganda pa yung CR nila. Ayoko ng ganyan yung sa bintana dadaan. Kasi pag may nakita ka dyan, tatakbo ka, sa bintana ka din dadaan. Ang bago ka makalabas, no? Nakabahan ako. Shoutout kay John Kenneth Martinez. Samahan nyo kami ma-amaze. Pagpasok namin sa loob, bumungad ulit sa amin ang mga lumang sofa, Ito sigurado. Ito, nakakatakot tong part na to. cabinet Oh, at nakita ko na to sa ibang video. lamesa. Oh, ang laki niya. Maayos pa ang puro mga luma. itsura nito at pwede pang Luma-luma. magamit pero hinayaan na lamang. Malawak ang loob at halatang pang mayaman talaga. Ganda ng painting. Tapos si hagdan, may mga Yan. papunta sa mga kwarto. Oh my God. Dito rin mga sopa. Teka lang, lapitan ko lang to aparador. May mga lumang aparador pa. Ay, Tingnan ito pa rin natin. yung dati. Baka may makita tayong papers. Wala na. Ang galing talaga magbukas ito. Oh. Ako hindi ko bubuksan yan. Natakot ako eh. Wala na. Wala pa ako nakikitang mga signs kung ilang taon na to na abandoned. So, tingnan mo ito sa side to. Pag nasa sulok kaya nung makikita mo. Parang hindi ko yata kaya pasukin mag-isa to. Punta tayo sa kitchen nila. Tara. Duo. Kitchen area. Oh.
sira-sira na, bitak-bitak na. Tapos may mga pumasok na rin na sang... Dito maganda magbukbang kasi may may lamesa. Tapos eto. Uy, gago. Ano yun? Gecko, ang laki. Gecko. Ang laki. Gulat Ano, ako. pumasok dito? Gulat ako. Eh, no? Gulat ako dito, guys. Oh, Ang laki nga, oh. Ay, kagit. Tignan, guys. Nakakatakot, boy. Ang creepy ng mga puno sa labas. Pag dito ka naka-check-in, mamaya biglang may nakatayo dyan, oh. Ng mga itim na tao. Alam mo, ang ganda pa ng sign, ng ano nila, mga ilaw, guys. Iba talaga dating dito. Iba talaga yung pakiramdam ko dito. Yung unang napanood ko to sa kay Pedro. Takot na takot din ako sa part na to eh. Sira-sira na rin yung mga nagkalaglagan na rin yung mga switch ng ilaw nila. Nasa sahig na. Ito na yung hagdan. Ito pa, tinan nyo yung taas, tinan yung taas. Natin kung ano meron dito sa taas. Bakit ako? Tapang ni Maris, oh. Ay! Diyos ko, Maris. Oh. Wala siyang ilaw sa likod, oh. Tapang. Pag-akyat namin sa taas, nakita namin ang 2 kwarto sa Tamo naiiwanan pa siya, oh. Pag-akyat namin sa taas, nakita namin ang 2 kwarto sa kanan. Bawat isa may kanya-kanyang CR. Creepy. Sa dulo ng hallway, Oh, makikita ang pinto papunta sa terrace. Yung sahig, kahoy. Pitak-pitak na rin, sira. Tapos may lalagyan ng aircon. Sira na rin. Tapos may, ulit. Sabi niyo ako natawag sa ganito. Guys, basta yan yung table na may salamin. Table na may salamin. Luma yung table, may Skama. salamin pa. Old school. Ang ganda ng style ng na ito. Guys, Oh my God. parang family exclusive to, no? No? Hindi siya pinaparentahan sa public. Or pag nire-renta, dito yung family. Dito. Okay, mga kamag-anak. Ay, kamag-anak. Mga ganun. Malalapit na kamag-anak. Hindi ko alam ba't kinakabahan ako eh. Kasi na-imagine ko yung sarili ko pag pumasok dyan. Nakita na calendar si Maris. Ayan, kalendar. Ayun! 2013. 2013. So more than 10 years na. Ito yung baba, guys, oh. Ito yung hallway. Yan, oh, So, hallway, pag oh. dito, sa next, pagpasok mo dito sa kaliwang part, kwarto ulit. Same. Medyo nakakatakot kasi bitak yung side dito. So, silisilipin ko lang. Parang kaboses siya magsalita si Josh Clint. Uy, creepy naman ang Matatapos na, mukhang hindi niya papasukin yung hanggang 3rd floor. ano? Creepy nung silya sa sa dulo. May aparador. Ba't may aparador dito? Mas bed frame. Guys, punta tayo dito sa terrace area nila. Tara. Ito na yung last part ng rest house. Ayan. Yung likod ni Maris, oh. Tingnan nyo. Tapang ni Maris, oh. Dilim, no? Patayin ko. Oh my God. Pasok tayo sa terrace. Puro sapot na rin. Dito tayo doon sa kabila. Yeah! Bukas. Hirap kasi buksan doon. Di ako kasya doon. Uy! Magi. Kala ko gumalaw. Ooh! Presko. Tapos pag nandito ka sa Pagka talaga may upuan, ang creepy ng dating. Kasi tanggalin mo yung upuan na yan, hindi ganun ka-creepy. Kasi dahil may upuan, nakakadagdag creepy. terrace. Ito yung view mo. Kinain na talaga ng mga kahoy. Hindi ko matulungan si Maris. Kasi hawak ko 2 camera. Ayun, pakit na ulit siya. Grabe, ang lakas, oh. Ingat ka dyan, ingat ka. Nakalabas na siya. Next ako. Wait. Next ako lalabas. Wait lang. Ay, hindi ko alam saan ako tatapak.
Naku, hindi ako pwede dyan. Ay, hindi ako pwede dyan. Oo. Kasi may pilay ako, 2 tuhod. Hindi ako pwede dyan. So, may dahilan na ako. Hindi ako papasok dyan. Wait lang. Hindi ako pwede dyan. Siya nga, hindi kaya. Ako pa kaya. Hindi ako pwede dyan. Hindi ako pwede dyan. Ay. Shit. Kasi nakachinelas lang eh. Yeah. Ay, oh, hindi ako pwedeng gumanon. Hindi ako pwede dyan. Hindi ako pwede Bago kami tumalon. lumabas ng rest house, dumaan muna kami sa isang malaking CR Eto, maraming sapatos to. sa tapat ng pool. Okay, so nandito ako sa gilid ng resort. Pupunta ako ng CR kasi nakita ko nasa dulo siya. Ayan o, dito kami naglalakad sa gilid. Creepy, no? Pakita mo sa night vision kung gaano kadilim doon sa woods. So guys, medyo maingay na kasi medyo malapit na yung pader dito sa nagpa-practice na ata yung mga estudyante. Medyo liblib na ang CR na ito dahil nasa dulong bahagi siya ng pool. Napapaligiran na ng matataas na damo at puno. Ito, sabi ng caretaker kasi, kaya gusto kong pasukin to. Isa to sa mga creepy part ng resort. Ayan, yung hagdan papunta doon sa slate to. Meron 3rd floor talaga dito. Hindi pala natin makikita. Sayang. Creepy, oh. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo, oh. Ah. So tara. Uy. Yan. Kala ko ano. So dito CR ng lalaki. Lawak pala. Ay, sa lawak. Parang mga shower room to. Oh, yung creepy nga. Creepy nga dito. Parang may nakaabang pagpasok namin. Di ko alam pero parang iba yung pakiramdam. Creepy dito. Cubicle. Oh. Cubicle. Ay no. Kumakalansing dito. Kanino ko pa naririnig. Hindi ko alam kung mga nalalaglag na dahon lang. Pero para siyang sounds na may nag-i-scratch. No? May drum. Sana hindi masyado capture. Eh, no? Ano? Yung medyo. Okay, ang creepy nga. Totoo nga sabi ko, creepy daw. Nakatakot daw dito sa CR. So guys, kung may nakikita kayo, may nakasunod sa amin ni Maris, or may naririnig kayo sa audio bukod doon sa drum and lyre, i-comment nyo lang ha. Ito ayoko. Parang may surprise. Tingnan nyo guys, oh. May pader kasi. Bago ka pumasok. Meron Uy. dito maraming sapatos eh. Creepy. Puro sapot. Mas nakakatakot dito sa CR ng babae. Kasi, mas madumi. Ha? Oh, taon na. Laki nung bahay ng putakte. Magapang pan. Saan? Uy! Anay. Anay ba yun? Baho dito. Pag sa CR ng babae, mas mabaho talaga dyan eh. Sa CR ng babae. Kaya nga pinapakiramdam ko amaya. Hindi to pinupuntaan ng caretaker kasi tatakot sila. Tingnan nyo, hindi malinis. Sa labas malinis-linis Oh, eh. shit. Pero dito wala silang pakialam. Baho dito. Creepy. Tara, ayoko dito. Labas na kami. Nakauna ka. Sa mga oras na ito ay agad-agad na kaming umalis dahil biglang nag-iba ang amoy ng CR at bumigat ang Baho talaga. Pag babae CR, baho talaga. aming pakiramdam. Pakiramdam na para bang pinapaalis na kami. Medyo sumama ang pakiramdam ko. Tara. Bounce na. Medyo pangit yung pakiramdam. Hindi niya pinuntahan yung 3rd floor. Kaya pala gustong bumalik ni Manila Horror eh. Kasi gusto niya. Kasi hindi niya napasok yung 3rd floor. Ramdam ko dun. Ayun. Tara. May 3rd floor to eh. May 3rd floor to. Galing. Grabe si Manila Horror. Talagang sinusuyod lahat.
Hindi niya natapos kasi sobrang haba na baka may part 2 pala siya. Ba't ba nagmamarunong ka agad, Boss Rino? May part 2. Yo, subscribe nyo si Manila Horror at napakaganda ng mga shot. Diba? Ang ganda nung may second cam talaga. Ganda ng camera. Tapos, talaga binubusisi niya lahat, no? Grabe, haba nung reaction natin. Pero maganda. So, subscribe nyo si Manila Horror at see you next video. I came from the mud. There's dirt on my hands.